Good morning everyone, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. And welcome po kayo dito sa aking bagong studio, no? Sa aking bagong topic natin ngayon ay kung paano magsimula ng isang paint center business base po sa mga katanungan sa akin dito sa ating YouTube channel, no? Sa mga comments na marami nagtatanong, marami nagpi-PM sa akin. So, gumawa tayo ng video para isahang sagot na lang din, no? So, paano nga ba magbubukas ng isang paint center business, no? Nandito po ako sa paint center business, 2 dekada na po, no? Mula sa sales hanggang nakapagtayo tayo ng business, no? So, una po ay tamang kaalaman sa pintura. Sa paint center business kasi ay napaka-technical. Technical na negosyo to, no? So, kailangan marami tayong alam, marami tayong ubang malawak yung kaalaman natin pagdating sa pintura, no? Karamihan kasi sa mga pumupunta sa atin, pumupunta mga customer ay dala ay mga problema nila sa pintura. Maliban lang yung mga magagaling ng pintor o nakagamit na ng mga sistema, no? Pag pintor na yung mga kliyente natin, syempre alam na natin, alam na nila yung mga bibilhin nila. Samantala kung may kahit may mga pintor na kapag bago yung pipinturahan nila para sa kanila, syempre magtatanong sa atin yan bilang tayo ang kinikilala nilang mga eksperto dahil sa atin, ganun yung negosyo natin. So, napaka-technical po ng paint center business. So, dapat medyo malawak ang ating kaalaman dun sa pintura. Kung mayroon mang kulang, eventually matutunan din natin yan. Okay? Una-una dyan, yung mga paint system, no? Mula dun sa mga pinturang pambahay hanggang dun sa pintura na pangkotse, pang-industrial, no? So, kailangan medyo malawak yung alam natin dyan para una, alam din natin kung ano yung mga i-stock natin. Alam po natin kung paano tayo magsisimula, anong produkto ba ang dapat nating i-stock para hindi po mauubos ang ating financial na kapital. Okay, so yun, tamang kaalamang technical sa pintura. Pangalawa po is tamang kaalaman sa negosyo. Marami na po akong na-encounter sa haba ng panahon ko dito sa ganitong industriya. Marami na po akong na-encounter na magagaling na templador, magagaling na sales, no? Pero nung sila na nagninegosyo ay nag-fail, no? Gumuho yung business kasi sa negosyo naman talaga hindi po sapat ang kaalaman nating technical o kaalaman natin. Kumbaga, ang kaalaman natin, ang strength natin na meron tayo ay isang aspeto lang po ng negosyo. Kasi ang negosyo, meron niyang financial. Pangalawa, may management. 'Di ba? Pangatlo, yung leadership natin, kung paano natin mapapatakbo yung ating mga tao. And even ako, isa din po ako sa biktima na sinasabi ko sa sarili ko, magaling akong sales, napatunayan ko sa sarili ko na naging successful ako bilang sales. Pero nung ako na nagnegosyo sa unang negosyo ko, actually hindi lang una may mga sumunod pang negosyo, marami pang negosyo na nag-fail ako, no? Kasi maaring fail ako doon sa management o nag-fail ako doon sa pag-manage ng cash flow o nag-fail ako sa leadership, no? So yun yung mga ganong factor na pwedeng magpaguho sa atin, no? Kahit malaki, maano yung capital natin, iguguho din talaga siya kapag hindi natin na ma-manage ng maayos. So kailangan po natin ng tamang kaalaman sa negosyo. Pangatlo po sa aking listahan ay isang importante po is yung network, no? Kapag wala tayong network at nag-uumpisa tayong magnegosyo ng ganitong business, hindi natin alam saan tayo kukuha ng supply. Hindi natin alam sino yung mga kakausapin nating tao, sino yung mga unang customer natin, no? Anong industriya ba ang papasukin natin, no? Naisip ko lang na magnegosyo ng ganito. Diba? So, kulang po yan. Kailangan po talaga natin na alam na may network. Halimbawa, may network na ako. Halimbawa, yung sa akin, sa part ko, may network na po ako pagdating sa sa marine industry, no?
Kasi yung lugar namin is ano siya, coastal siya, no? So yung lugar natin ay coastal. So ang pinaka ano natin diyan, mga customer na una ay mga gumagawa ng bangka. So doon po ako nag-start, tapos dumami na ng dumami, no? Kasi may mga kilala din tayo sa furniture, may kilala tayong mga contractor. So ibig sabihin, doon may unting network na nung nag-uumpisa tayo, kasi sabi nga ng mga eksperto, kilala ay tatakbo yan ng 3 hanggang 6 months, no? Ngayon, kung wala kang kilala, mas mahaba pa yan. Ngayon, network para makakuha ng supply, di ba? Sino yung mga supplier ko? At sa mga nagbabalak po ng paint center business, pagdating sa industriya ng pintura, ang paint center po ay kilala ng mga supplier na mabilis gumuho, no? At hindi natin maiwasan na marami po na mga paint center na mga fly by night. Kaya hindi po masyadong nagtitiwala dito ang mga supplier, no? Kailangan mo muna ng mahabang panahon, no? 2 years, 3 years, lalo-lalo na ngayon na mas mahirap ang panahon na pagkatiwalaan ka ng mga kumpanya, no? Makakakuha ka ng supply, talagang bibilhin mo, no? So yun po isang downside po sa paint center business, kasi mahirap po, hindi po tayo basta-bastang pinagkakatiwalaan ng mga supplier, dahil po yun nga sa mga maling gumagawa din ng maling pagpasok ng mga ganitong, maling gawain ng mga ibang mga nagninegosyo, no? Nadadamay na lang din yung mga talagang sincere sa kanilang mga ginagawa, no? So yun, so kailangan natin ng network, kailangan natin ng tamang network. Saan ba ako makakakuha ng mga seminars, sino ba yung susuporta sa akin, sino bang magsusupply sa akin ng mga pangangailangan ko. So importante po yan. So ibig sabihin, ang network, hindi lang po yan sa mga bebentahan mo, kung hindi pati na sa mga supply, sa mga support na kailangan tumulong. Sa halimbawa, mayroon kang kliyente sa swimming pool. So, yung technology nun, may kilala ka na pwedeng tumulong sa iyo na mag-demo, magbigay ng mga technical support, 'di ba? So, kailangan mo ng network para diyan. Pang-apat po sa aking listahan ay kailangan po alam natin ang season. Okay? Yung season, kung kailan halimbawa, mga tag-ulan, ano yung mga season na pwede mong magamit or magiging edge mo para alam mo kung ano yung tamang i-stock mo. No, halimbawa, yun nga, tag-ulan, hindi pwede makapintura sa outdoor, no, kasi tag-ulan. So ano yung mga i-stock mo na pang-indoor, no? Ano yung mga gagamitin na mga pintura o ng mga materyales para pang-indoor na pwede mong maibenta. So dapat alam natin yan. Halimbawa, undas. Ano yung mga ibibenta natin na pintura na pang-undas? Karamihan kasi diyan mga mura lang, di ba? So may mga pintura para diyan. Okay? Bawa naman construction season, no? Construction season, meron ka bang pang waterproofing, meron ka bang mga pang tiles, meron ka bang iba yung parang pang industrial, di ba? So may mga pang-industrial, may mga, at saka yung mga sakop niyan, no, na pintura. So, kailangan po nating malalaman yan kung ano yung season para magiging edge po natin kung paano tayo mag-stock. Ano yung mga kailangan nating i-stock dahil darating na yung season na ganito. Bawa, parating na yung tag-ulan. So, ang kailangan nating i-stock dyan is yung mga pang-waterproofing. Meron tayong mga pang-waterproofing. Dapat kasi magpiprepare na yung mga pintor, yung mga bahay ng waterproofing. So, kailangan natin yan. Yung manpower. So, sa mga nabanggit ko sa taas, yan po yung mga kailangan natin bilang mga namumuhunan. Kailangan po nating alamin yon. Pero, pagdating po sa manpower, kailangan naman natin pupunuan yung mga pagkukulang natin. Halimbawa, hindi ka magaling magtimpla o umaalis ka, no? Katulad sa sitwasyon ko na umaalis ako dahil may mga ginagawa pa ako sa labas. So, kailangan ko nang may maiiwan para magtitimpla o na marunong sa technical,
na alam kung kunyari may mga pumuntang customer na may matatanong yung mga customer at may makakapag-advise sa customer. So, kailangan po natin ng tao para mag-handle sa mga ganyang bagay. Ibig sabihin, ang manpower natin ay magpupuno doon sa ating mga kakulangan. So, ibig sabihin, strategy din yan, no? Pag kukuha tayo ng manpower, ano ba talaga kailangan ko para hindi siya redundant at magsisweldo ka lang ng doble naman yung mga ginagawa. Halimbawa, helper, no? Meron ka ng mga helper tapos kumuha ka ulit kasi kulang. Baka naman ang kukuhanin mong helper ay may konting alam sa delivery, may konting alam sa stocking, di ba? So para hindi siya redundant. Yun po yung kulang, yun po yung para mapunuan ang ating mga pagkukulang bilang isang negosyante. Ang 5 po sa aking listahan ay financial capital, no? Mapapansin nyo, ito po yung pinakadulo sa aking listahan dahil ang financial capital is walang emosyon yan, no? Tayo po, kagamitan lang po yan kung paano natin siya lalaruin. Kaya dapat nauuna yung mga tamang kaalaman para paano natin siya gagamitin. Kasi, yun nga, sabi ko nga, isang ano lang siya, isang bagay lang siya para mapagalaw natin ang ating business. Kahit marami ka nito, kung hindi ka marunong mag-manage, ay guguho din yan, no? Kahit sapat yung puhunan mo, ay guguho din yan, no? Meron akong mga kilala na nag-start ng kanilang negosyo na maliit ang puhunan pero nakapag-start. And even sa akin, maliit ang aking puhunan at maraming sumuporta sa atin kasi marami tayong network na pwedeng no. Siyempre, may mga taong kumbaga nakapag-invest din tayo emotionally more than doon sa financially, no? So yun po yung tumulong sa akin, no? In a way na binabalik ko rin yung mga learning na kailangan kong maibibigay para naman doon sa mga tumulong sa akin ay sa munting paraan nakaano din ako sa kanila dahil yung puso nilang tumulong, although hindi ko naman na ibibigay sa kanila personally yung tulong na binigay nila sa akin, but doon sa mga learning na kumbaga makatulong din kami sa inyo, no? So ang financial capital ay ibig sabihin last na po ito doon sa ating mga kaalaman na dapat nating malaman, no? Meron akong mga kilala nagsasabi kailangan diyan 200,000, may iba 500,000 pataas, 300,000 pataas. Pero kung sapat ang kaalaman mo, kahit konti yan, pwede mong malaro yan at pwede mong magawa ng paraan na na lumaki, no? Tandaan po natin na ang business, kaya tayo nag-business kasi yung maliit natin palalakihin. Kaya yung maliit nating kapital ay palalakihin, no? Hindi yung malaki paliliitin. Okay? So, yung video, no, ang pagninegosyo po sa pintura ay hindi po yan minamadali na kinabukasan ay magtatayo na ako kasi marami akong puhunan, no? So, hindi po ganun yung hindi po ganun. Lalong-lalo na po doon sa mga sapat lang yung kapital, no? Huwag niyo pong i-risk kung kulang pa kayo sa kaalaman. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. See you soon.